Ayan, mapagpalang araw po sa lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Muli tayo ay magbubulay-bulay sa pamamagitan po ng Book of Esther, chapter 6, Mordecai Honored. So, itong topic natin, pinamagatan ko pong When God Seems Silent, na makita natin dito sa chapter 6 ng Esther. So, bago yan, thank you Lord for your wonderful message today. Fill us with your Holy Spirit and thank you po sa wisdom and knowledge in Jesus' name. So, nakita natin dito in the past, in the previous chapter na kung saan ay nagkaroon ng pag-decree, no, para patayin ang mga Hudyo. Pero ito ay nalaman ni Esther sa pamamagitan ni Mordecai, ay sinabi niya kay Reyna Esther. And dahil ito sa hindi pagbabow down ni Mordecai kay Haman, at umabot nga po sa ganun na kung saan ay gusto niyang ipapatay lahat ng mga Hudyo. At nagbigay na nga po ng decree na may tatak ng singsing ng hari na kung saan ay talagang ma-implement yung pagpatay na yun. At pagdating dito sa chapter 6 ng Esther, dito na kung saan ay si Mordecai ay binigyang parangal, no? Pero bago yan, sabi sa verse 1, that night the king could not sleep, so he ordered the book of Chronicles, the record of his reign, to be brought and read to him. So doon niya nalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasaysayan ng kanyang kaharian na mayroon palang ginawang kabutihan ito si Mordecai na never na nabigyan ng parangal. At sa traditional po ng mga Persian, sa tradition nila ay hindi po kailangan po kapag merong nagawa na isang bagay na maganda or itong kabutihan, ay binibigyan nyo ito kaagad ng reward. But this time, hindi agad ito nakita at hindi ito nabigyan ng reward nung time na ginawa ito. Yun ay sa pamamagitan ng pagbubulgar niya ng pagpatay sa hari, na kung saan ito ang dalawang bantay ng hari na ito ay may plano na patayin ang hari na kung saan ito ay sila Bigtana and Teres, no? Papatayin si sa King Xerxes. No, nung malaman nito, nung ma-recall ito ni King ng hari, ay agad-agad niya na tinanong, no, sino ba yung nandun sa bulwagan, no? At nagkataong nakita niya si Haman na papasok. And it happened naman ito si Haman, kaya pupunta dun sa hari ay upang isabihin sa hari yung kanyang plano na pagtuhog, hindi lang basta bitay, kundi tutuhugin si Mordecai doon sa kanyang ginawang gallows. And ito, makita po natin dito na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng isang pagan king. King Xerxes is a pagan king, is a Persian king, na kung saan ay nung time na yon ay inalaw ng Panginoon na hindi siya makatulog, na maalala niya. So, ito yung isang ng Panginoon na kung saan ay yung pagpapaalala ng Panginoon, no? Pagpapaalala dun sa mga bagay na ginagawa ng kanyang mga lingkod, no? Na kala natin minsan hindi na nakikita yon, hindi na tayo nakikita yung ginagawa natin para sa ating kapwa, but God knows that already, and in due time ay itataas at parangalan ka ng Panginoon. Kaya wag po tayong magtigil sa paggawa ng mabuti. At ito ay ginawa ng Panginoon because He is faithful to His promises, na kung saan ay sa pangako niya mula kay Abraham, 'di ba? Sa lipi ni David na manggagaling ang isang Messiah. At ito ay pinangalagaan niya dito ang mga Hudyo sa pamamagitan ni Mordecai at ni Queen Esther. At nakita po natin dito kung paano kumilos ang Panginoon, no? Maging kay
kay Haman, na kung saan ay nagsalita siya. So nagtanong ang hari, no, kung paano nga ba pararangalan ang isang taong nakagawa ng kabutihan, di ba? At ininsist niya pa talaga na kung ano ang gagawin dun sa taong iyon, no? Sabi niya dito, "For the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has worn, and a horse the king has ridden, one with royal crest placed on its head. Then let the robe and horse be entrusted to the one king's most noble princess. Let them robe the man the king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, This is what is done for the man the king delights to honor." So, akalaan niya kasi siya yun. Siya yung gagawa, no? Siya yung bibigyan ng honor, ng parangal. Pero nagulat siya nung sabihin, lahat ng sinasabi mo, sabihin mo ito, ay gawin mo ito kay Mordecai. So, lahat ng yon ay sinunod niya at ipinarada si Mordecai sa buong kaharian, na kung saan ay suot-suot niya yung ng hari. So, dito makikita po natin kung paanong itinaas ng Panginoon ang isang tao, no, na sa kanyang kabutihan na ginagawa. Makita po natin dito kung paanong prinoteksyonan din ng Panginoon si Mordecai laban kay Haman, na kung saan ito po ay ibibitin na, itutuhugin na, papatayin na. Pero gumawa ang Panginoon ng paraan para ito ay hindi mangyari. Sa Book of Esther po, ito nga po yung book ng Bible na kung saan ay hindi natin makikita ang pangalan ng Panginoon, or makikita natin yung about faith, about God na sinasabi. Pero alam nyo ba, when God seems silent, He is working. He protect us. He give us victory doon sa ating mga ginagawa, na akala minsan ng tao ay pinabayaan na ba ako ng Diyos, no? Pero makita natin sa buhay ni Mordecai, kumilos talaga ang Panginoon. God protects him, and also Esther, ginamit po si Esther kung paano proteksyonan din ang mga Hudyo. At yun ang purpose ni Esther, na kung saan pinaalala rin sa kanya ni Mordecai na baka ka nandyan ay dahil sa yan ang iyong tungkulin na pinagagawa sa iyo, 'di ba? Na to protect dun sa kanyang mga kababayan. And sa atin po, sa bawat isa po sa atin, know our purpose, kung bakit tayo nasa ganyang kalagayan, kung nasaan man tayo, kung anumang lugar na napuntahan natin, kung ano man yung kalagayan natin sa buhay, may sakit man tayo, meron man tayong kung ano ang nararanasan natin, ay huwag natin tong tingnan as a negative, but tingnan po natin ito na ano nga ba yung pinagagawa mo sa akin, Lord? Ano nga ba yung purpose ko sa buhay na ito? Kung bakit narito ako sa ganitong kalagayan? Na baka po sa ating kalagayan na ito ay meron tayong kailangang gawin, no? Meron tayong kailangang gawin, na tayo ay maging Esther doon sa lugar na yon, na tayo ang maging tulay, no, para doon sa mga taong yon, to bring them to salvation, to bring them to Jesus Christ, na kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. So dito po makikita natin yung buhay ng dalawang karakter na ito, si Mordecai at Esther, kung paanong kumilos sa kanila ang Panginoon. Kahit na nandun sila sa pagan country, kahit na nandun sila sa lugar na yon, na kung saan ay sabihin na natin lahat ng mga nasa paligid nila ay alam natin na hindi ang Diyos ng Israel ang kanilang sinasamba, no? Kung tayo ay nasa paligid na yon, sa panahon natin ngayon, sa totoo lang po, ang panahon natin ngayon, napapaligiran tayo ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Napakarami po niyan. At yun po ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano, kung paano natin ipapahayag sa kanila ang mabuting balita o ang magandang balita
ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po ay isa puso po natin yon na nawa wag na nating tingnan kung sino pa yung haman na yan sa buhay natin. Maging hamon ito sa atin, no? Maging Mordecai na lang tayo at maging Esther tayo, no? Na kung saan ay ito yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. And He protect us because He is faithful to His promises. At merong victory doon sa ating mga gawain ng Panginoon, sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung paano pinagtagumpay ng Panginoon dito sa Esther at si Mordecai, ay ganun din sa ating mga mananampalataya ngayon as of today. Na makita natin dito as we go on the next chapter na kung saan hinang pa yung pinagawa niya na pag tutuhugan kay Mordecai, siya yung nandun, naparusahan siya doon. And also, yung kanyang kayamanan ay ibinigay lahat yun kay Reyna Esther. At hindi lang yun. Ginamit din, binigyan ng wisdom ng Panginoon si Esther kung paano niya maka-counter attack yung decree na ibaba na. Kasi yung decree na yan, natatatakan na ng hari, ay hindi na pwedeng baliin pa yan. Nandiyan na yan, na kahit na mamatay si Haman, andyan na yan, so ipatutupad yan. But God gave wisdom to Queen Esther na kung saan ay nagkaroon siya ng counter attack doon, kung paano, diba? Nabinigyan siya mismo tinanong siya ng hari kung ano yung kailangan niya. At ito nga po yung sinabi niya, at binigay sa kanila na magkaroon nga po ng decree na ipagtatanggol ng mga Hudyo yung sino mang mananakit sa kanila. Kaya purihin po ang Panginoon, no? Sa anuman ating gawain, sa anumang lakad natin sa mundong ito. Mahirap po. Pero, tsak na tsak yan, pagtatagumpayan tayo ng Panginoon. At ako ang Panginoon sa atin, ang sabi ng Panginoon, He will be with us until the very end of this age. He will never leave us nor forsake us. He will be with us wherever we go. God bless you po, at marami pong salamat. Always, depend to God, trust in the Lord with all our heart and soul and mind sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating kapasyahan. Isama po natin ang Panginoon sa lakad natin. At tsak na tsak, magtatagumpay po tayo. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. In Jesus' name, Amen.